May isang kahariang pinamumunuan ng isang mahusay na hari. Ito ang kaharian ng Berbanya na pinamumunuan ni Haring Fernando. Isang mahusay na hari, matalino, at ang pamuno niya ay iba kaysa sa ibang mga hari. Kasama ng kaniyang reyna konsorte na si Rina Valeriana, nagkaroon sila ng 3 anak. Ang panganay na si Don Pedro, isang arogante at mayabang. Ang pangalawa ay si Don Diego na laging sunod-sunuran kay Don Pedro. Ang pangatlo at ang bunso, si Don Juan, ang pinakamabait. Mapayapang namumunot na mumuhay ang pamilya, ngunit isang trahedya ang nangyari sa hari na nagbago sa lahat. Anong nangyari kay Tay? Tay! Paumanhin pero hindi ko alam ang karamdaman ng inyong ama. Walang mga gamot ang makatukoy sa karamdaman, kung kaya tumawag sila sa labas ng kaharian ng manggagamot. Ang tanging lunas po ng karamdaman ng hari ay ang awit ng ibong adar na matatagpuan sa bundok ng Tabor sa puno ng Piedras Platas. Maraming salamat sa inyo. Lubos ang pagpapasalamat ko sa inyo. Si Don Pedro ang umuna sa paglalakbay, ngunit habang nasa paglalakbay, namatay ang kanyang kabayo, kung kaya napilitan siyang maglakad. Ano nangyari? Kabayo ko. Makalipas ang 3 buwan, nakarating siya sa bundok Tabor. Habang umaawit ang ibon, ito ay nagpapalit-palit ng kulay. Nang matapos ito, ay dumumi kay Don Pedro at ito ay naging bato. Nagbasa ng buhok. Ang gagawin? Sumunod si Don Diego. Katulad ni Don Pedro, namatay ang kaniyang kabayo at siya ay naging bato. Matapos dumihan ng ibon. Ako na po bahala sa pagkakakibuan. Huwag. Babalik po ako ng buwan. Sama ang mga. Sige, nasa iyo naman ang aking basbas. Lingid sa kaalaman ni Don Juan, ang kaniyang mga kapatid ay mga naging bato. Anak. Maaari ba akong makaingi sa iyo ng kahit konting pagkain lamang? Salamat na po. Anong pakay mo? Ba't ka naparito? Naparito po ako parang huli ng ibong adar na. Ang ibong adar na. Kailangan mong maghanda. Sige na, makakahayo ka na sa iyong panonoonan. May bahay. Opo. Ayan. Alam ko ang bakit mo dito. Pumayot, pumasok. Ipinatuloy ng ermitanyo na kawangi si Jesucristo si Don Juan. Binigyan ng ermitanyo si Don Juan ng mga kailangan upang mahuli ang ibon katulad na lamang ng labaha, dayap at gintong tali. Pinayuhan pati ng ermitanyo si Don Juan kung paano magiging tao muli ang mga naging bato doon. Matapos mahuli ang ibon, naglilok ng tubig si Don Juan sa isang mahiwagang balon at ibinuho sa mga kapatid upang magpatao.
papatayin natin si Juan. Di ba maras yun? Saktan na lang natin. Para ka naman si Bernardo. Tara. Iniwan nilang nangihina si Don Juan. Ipinapalalangin ni Don Juan ang pamilya sa mahal na birheng habang ito ay nasa matinding kasakitan. Ikaw pinatawag sa akin. Ayun na. Magaling ka na! Binata, maaari ka nang umuwi sa inyong kaharian. Salamat po sa lahat ng mga itulong niya. Lang ano. Oh, nakarating na kayo. Nasa si Don Juan. Hindi po namin alam, Mamang Hari. Uy, bungadar na, umawit ka na. Uy, bungadar na, umawit ka na. Uy, bungadar na, umawit ka. Uy, bungadar na, umawit ka na. Ama! Ama! Oh, Juan. Buhay ka pa pala. Inutusan ng una. Habang umaawit, ang liriko ng ibon ay ang kwento tungkol sa mga kataksilang ginawa ni na Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. Hindi ka tanggap-tanggap ang pagtataksil nyo. Ipatawag ang punong ministro. Ang mga hari, patawarin ka kami, ang mga hari. Mahal na hari, ano po bang parang sa may papataw niyo sa kabila? Ang kaparusahan nila ay kamatayan. Kamatayan! Ama, wag po! Patawarin niyo na po sila. Sige, ngunit sa susunod, nang magtaksil pa sila ay kamatayan na ang kanilang kaparusahan. Inatasan ang magkapatid na bantayan ang ibong Adarna. Kada 3 oras sila ay nagpapalit-palit. Ngunit si Don Pedro ay may naisip na namang kataksilan. Juan, oras mo na. Nainis talaga ako ngayon, Juan. Bakit naman? Kasi, alam mo na. Anong gagawin natin? Tara't gayahin na natin ang kanyang oras. Sige, tara. Habang natutulog, sinamantala nila ang Juan, oras ni Don oras mo na uli. Nasaan ang ibon? Oh, nasa si Don Juan at ang ibon. Hindi po namin alam, Mama. Nahanap din tayo ng ating ama. Hinahanap ko pa ang ibon na. Huwag mo nang alalahanin yan. Tara, bumalik na tayo. Mapaparusahan na kayo. Dito na tayo kamera. Wow, ang ganda naman ng balon na ito. Dahil ako ang panganay, ako ang unang bababa. Nakadilim naman sa balon na ito. Don Diego, ikaw na nga lang ang bumaba dito. Di ako makahinga. Don Juan, ikaw na nga bumaba dito. Ako na bababa. Ano po ba ang may paglilingkod ko sa inyo? Ba't kayo naparito? Ganda mo naman babae, pwede ba kitang ligawan? Sige, ngunit iligtas mo muna ako sa isang tanong. Sige, asan ba yung higating na yan? Sa mga ko. Nais Tinalo ni Don Juan ang higanteng nagbabantay kay Doña Pwede mo Juana. ba tulungan ng aking kapatid sa serpienteng may pitong ulo? Sige, nasa ba siya? Maglakad ka lamang diretso at mararating sila. Ikaw ba si Leonardo? Oo, bakit? Pinadala ka ba dito ng aking kapatid na si Juana? Oo. Ililigtas kita, buwabahan ko. Sige, ngunit tanongin mo muna ang serpienteng nag-aalaga sa akin. Tinalo din ni Juan ang serpiente. Hala, ang singsing ko na iwanan sa balon. Pwede mo bang balikan? Sige, babalikan mo.
Mahal na Hari, nandito na ang dalawang anak ni si Don Pedro at Don Diego. Oh, asa naman si Don Juan? Hindi po namin alam, Amang Ari. At sino naman tong dalawang magandang babae? Ako po si Prinsesa Juana mula sa Karian sa ilalim ng balon. Ay, ikaw naman? At ako naman po si Prinsesa Leonora mula kapatid ni Prinsesa Juana. Ikaw, Juana, gusto mo bang pakasalan si Diego? Malugod po tinatanggap ang inyong kahilingan. At ikaw naman, Leonora, gusto mo bang pakasalan si Pedro? Oo man po, hindi ko po matatanggap ang inyong kahilingan. Dahil namamanata po ako sa po ang Maria ang Birhen na itong taong hindi magpapakasal. Don Juan, kailan ka ba darating? Hinihintay na kita. Hindi ko tinanggap ang hiling ng amang hari dahil hinihintay kita. Leonora, pwede ba akong pumasok? Pasok. Bakit hindi mo tinanggap ang hiling ng aking ama na ipakasal ka sa akin? Ikaw, Don Diego, tinatanggap mo ba ng kabiyang puso si Doña Juana? Ikaw, Doña Juana, tinatanggap mo ba ang kabiyang puso si Don Diego? Tanong na mo, magpakita ka. Ano yun, aking mahal na amo? Iyong hanapin si Don Juan at iyong pagalingin dahil alam ko sugat-sugat ang kanyang katawan. Masusunod. Itong tubig na ito ang magpapagaling sa iyo. Habang natutulog si Don Juan, nagpakita ang ibong anak. Don Juan, gumising ka! Ikaw pala, maliwagang ibang agad. Pupunta ka pa dito sa Perbania. Huwag mo nang ikahansin. Doña Leonora, mayroong mas magandang babae na para sa iyo. Siya ay nakatira sa kaharian ng may Labanas Constalos na anak ni Haring Salerno. Ano pang hinihintay mo? Sige, pupunta ako. Paon man yun to. Alam niyo po ba kung natin ang Reyno de los Cristales? Akin ako. Ako'y walang kaalam-alam sa lugar na iyong sinasabi. Ikaw ay humangong patungo dyan sa ikapitong bundok. Ibigay mo ang kapirasong telang ito sa akin. Mag-ingat ka dahil maraming kapahamakan ng maaari mo. Nasaan na ang ibon na iyon? Pag ilang oras na iwala pa rin. Paon na rin. Ano ang iyong kailangan, Ginoo? Pinapupunta po ako ng iyong kapatid. Ang aking kapatid, pinatunguhan niya sa ikapitong bundok at nugang mo itong mapagtagumpayan. Ang telang yan ba ay pinabibigay ng aking kapatid? Ano ang iyong kailangan? Kailangan kong malaman kung nasan ang Reyno de los Cristales. Hayaan mong itanong ko ito sa aking mga hayop dahil hindi ko alam kung saan ito. Saan ka nang galing, Agila? Kanina pa kita hinahanap. Ako po'y pagod na pagod. Galing po ako sa kaharian. Tumigil ka sa iyong paglipad. Lalo ka mapapagod niya. Alam mo ba kung nasaan ang Reyno de los Cristales na binabanggit ng binatang ito? Opo.
Sumakay ka sa akin at dadalhin kita sa... Mag-ingat kayong dalawa. Kailangan nyo maganda sa inyo. Lumapag sila Don Juan sa paliguang ilog ng mga prinsesa ng Reino de los Cristales. Sinong may lakas ng loob na kunin ang aking damit? Ilang oras naghanap si Doña Maria Blanca ng kaniyang kasuotan hanggang lumabas si Don. Pasensya na po, may wagang prinsesa. Ako'y nakakit na sa inyo ko. Sige, nakita ko naman sa mukha mo na nagsasabi ka naman. Ba't ka naririyan naman? Huwag nga ba? Punta ka rito para sa akin. Tila ba ikaw lang ang hinahanap ka? Gusto mo ba magkabiyakan? Oo, pero mag-iingat ka sa aking ama na puno ng mahika at may inihanda siyang 7 pagsubok. Ngunit wag kang mag-alala dahil ako nang bahala dito dahil mas malakas ang aking kapangyarihan sa kanya. Tinawag ni Don Juan si Haring Salermo. Sandali at ako ay bababa lang. Ano ba dapat kong gawin para payagan niyo ako ipakasal sa inyo? Kailangan mo gawin ang aking 7 pagsubok at ang unang pagsubok mo ay gawing tinapay ang trigo. Kailangan mo patagin ng isang bundok at gawing isang tinapay at sa aking pag-isip dapat ito ay nasa kapag ko na. Ang 7 pagsubok ay pagpapatag ng bundok upang taniman, pagpapakawala ng 12 aita sa prasko, iurong ang bundok, tabunan ang dagat at gumawa ng muog, ibalik muli ang dagat, hanapin ang singsing at paumuhin ang kabayo. Halos lahat ng pagsubok ay ginawa ni Maria Blanca gamit ang kanyang kapangyarihan. Sila ay nagtanan at isinumpa ni Haring Salermo si Don Juan. Uusap mo na ako sa planche para ipaganda. Huwag mo akong iinitan. Kailangan ka. Sige, pero may kang lalapit sa ibang babae sa iyong ina. Hey, Laura. Juan, buti nagbalik ka. Ilang taon na akong naghihintay sa iyo. Nalaman ni Maria Blanca ang kasalan nila Leonora at Juan. Ito ay nagbigay ng dula na tungkol sa buhay nila magkasama sa Reino de los Cristales. Sino ka babae ka? Ano ko dahil ako ang minahal? Dahil ako ang minahal. Pinili ng Arsobispo si Leonora, ngunit natauhan si Don Juan na ang tunay niyang mahal ay si Maria Blanca, kung kaya sila ay nagpakasal sa mismong araw na iyon. Nagpakasal naman sila Pedro at Leonora. Ipinasa na ni Haring Fernando ang korona ng Berbanya kay Don Pedro upang maging bagong Bakit hari. ko na corona sa iyo at trono ko? Sabi ko pala, ito na may kapala ng maligid ang kahalian ng Berbanya. Nang bumalik si Maria at Juan sa Reino de los Cristales, yumaon na ang Haring Salermo at ipinasa ang korona kay ngayoy Reyna Maria kasama si Haring Juan. Namuno sila ng masaya at sila ay namayapan. Hindi sila malilimutan ng mga mamamayan, kung kaya nag-alay sila ng taunang dasal para sa kanila.